Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na po ba ito, libre lang. Tulungan mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang aral sa araw ng Miyerkules Santo. Pagkatapos ni Judas, no, na sumausaw sa sausawan ng ating Panginoong Jesus, nakilala na siya ng buong apostol na siya yung magtataksil sa kanya. Kaya sabi sa Mateo chapter 26 to 24, verse 24 to 25, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa haba ng nagkanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong yon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na nga ang nagsabi. So yan po, no, ang ating magandang balita sa araw na to. So sa ating mga magulang, sa pang-araw-araw po nating buhay, o kahit pa yung mga lola natin, mga lolo natin, lalo pa no, sa ating mga Pilipino po, likas po no, na magpalaki ng maayos sa mga anak. Hanggat kaya, no, mag-aaral sa mga magagandang eskwelahan, tuturuan ng mga mabuting asal, kaya nga po meron tayong po at opo, no, pagmamano, yun yung mga disiplinang maayos. At talaga namang mabuti, no, yung pagturo natin sa ating mga anak na kailangan maging maayos sila hanggang sa lumaki sila. Pero sa kabila po niyan, may mga bata pa rin na nagiging suwail, nagiging pasaway, nagiging problema po ng mga magulang o ng mismong pamilya. Nangyayari po talaga yan sa ayaw at gusto natin. Yung iba napapariwara, no? Nagiging addict, palabarkada, nagiging mabisyo, palaaway. Yan po ang nangyayari. Ngayon ang tanong, nagkamali po ba, no, ang ating mga magulang o sa ating mga anak? O nagkamali po ba ang ating Panginoong Yesus sa pagpili kay Judas Iscariote? So imagine po, no, 12 lang po, no, yung apostol. Tapos meron pang suwail na isa. Imagine nyo, konti lang po yun. Di ba? At itong si Judas Iscariote ay minahal din po ng Panginoon, kagaya ng pagmamahal natin sa mga anak. Ang katunayan, sabi nga sa Biblia, si Judas po, ang kanyang ranggo ay treasurer, no? Ingat yaman. So, ibig sabihin, tiwalang-tiwala po ang ating Panginoong Yesus kay Judas Iscariote. Kasi siya yung ingat yaman eh. Siyempre, alam naman natin, pag pera, confidential yan, no? Hindi mo pala basta-basta mapagkatiwalaan kanino. Kaya sa mga negosyante, sa mga samahan, at kung ano pang mga organisasyon. So, ibig sabihin, huwag po nating sisihin ang ating mga sarili, mga magulang, no? Hindi po tayo nagkamali. Ganon din ang Panginoong Yesus. Hindi rin siya nagkamali. Subalit, ano nga bang nangyari? Pinili po, no, ni Judas Iscariote yung ibenta o pagkanakulo, no, ang ating Panginoong Yesus sa halagang 30 silver o 30 pilak lang ang halagang pinagbili sa ating Panginoong Yesus. Kaya po ang talagang pangyayaring yan, tayo po ay may kakayahang pumili sa ating buhay, maging masama o mabuting tao. Dahil yun po ay kalayaan po natin. Kaya nung itong si Judas Iscariote ay pinili niyang magpakasama, no, na ibenta, ipagbili ang ating Panginoong Yesus, hindi po niya pinigilan. Pinabayaan lang niya. Iginalang niya, inirespeto na ang kanyang kalayaan. Di ba? Pero ganoon din po tayo. Nirerespeto rin ng Diyos. Kung mapansin niyo, di ba? Kung gusto natin magkasala, nagkakasala po tayo. Hindi po tayo pinipigilan ng Diyos. Dahil binigyan na tayo ng kaisipan na pumili ng tama o mali. Alam naman po natin, lahat po tayo mga tao, wala pong perfecto talaga. Hindi maiwasan minsan yung
pagkakasala sa anumang kadahilanan. Pero sinasabi ko dito, hindi man po natin yung ma-perfect. Tayong lahat po, no? Mga tao. Dahil wala naman talagang perfectong tao at walang hindi makasalanang tao. Pero sa tulong ng Diyos, no? Sikapin po nating majority. Ito yung lagi ko sinasabi sa ating vlog. Majority ng ating ginagawa, sana ay pawang kabutihan. Na ayon sa katuroan ng Diyos. At hindi lang po yan. Sa bawat pagpili natin, sa tama o mali, sigurado pong merong consequences. Yan po ang wag nating kalimutan. At tatandaan po natin yan. So ano nga ba talaga nangyari dito kay Judas? Dahil ayon sa kwento, pagkatapos ipagbili ng ating Panginoong Yesus, nagpakamatay siya. Sinabit niya ang kanyang sarili sa puno. Diba? Nag-suicide po siya. Ano nga ba talaga nangyari sa kanya? Nung huling hininga niya, humingi kaya siya ng tawad sa kanyang ginawa? Nagsisi ba siya? Ba't nagawa ko yun, di ba? Mayroon pong dumarating sa punto ng buhay natin pagka nagkamali tayo at dapang-dapa na tayo, doon tayo nakaka-realize na mali pala talaga tayo. Ganun kaya ang ginawa ni Judas? Sa huling hininga niya ay nagsisi siya o hanggang sa huling hininga niya, pinanindigan niyang binenta niya ang ating Panginoong Yesus. No? So, wala pong nakakaalam niyan. Tanging ang Diyos lang. Alam naman po natin, ang Diyos ay napakahaba po ng kanyang pagmamahal. Ay ni-extend niya ang kanyang pag-ibig. Marami din na sa Biblia, ang istorya po, yung mga masasamang tao, pinatawad niya sa mga kwento sa Biblia. So, yun po, di natin alam. Si Judas, Diyos lang ang nakakaalam kung anong nangyari. Kaya pasalamat po tayo bilang isang tao sa mga natatanggap po natin mga biyaya sa pang-araw-araw nating buhay, ay yung pagmamahal ng Diyos ang umiiral. At hindi lang yan, ngayong Kwaresma, na ating panahon, lalo na po sa ating mga Katoliko, pasalamat tayo sa pagmamahal ng ating amang nasa langit dahil binigay niya ang kaisa-isang anak niya ng ating Panginoong Yesus, bagamat wala siyang kasalanan, hindi naman kanya bumaba sa lupa para sa saktan, laitin, yurakan, alipin, at kung ano-ano pang masasakit, physical o kalooban, subalit pinabayaan lang niya yun. Dahil sa ating pagmamahal, tinanggap niya lahat ng ating Panginoong Jesus para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya pasalamat po tayo na habang may panahon pa, binibigyan tayong pagkakataon ng Diyos na ipagdasal po natin na talagang darating yung araw. Sana nga, na lahat po tayo, dahil gusto ng Diyos, ni isa, wala pong mapapariwara. Gusto niya masave po tayong lahat. Kaya pagdasal po natin, ang buong pamilya natin, mga kakilala natin, even po yung mga yumao natin sa ating mahal sa buhay, mga pamilya natin, kapatid, nanay, mga magulang, at lalo na yung mga kaluluwa, wala na pong nagdarasal sa kanila, ipagdasal po natin na sana patawarin din ng Diyos, tanggapin sa kanyang kaharian. Yan po ang lagi kong pinagdarasal sa araw-araw. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, na problema sa pamilya, may problema sa kalusugan, at sa financial. Sabayan mo ka sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na maluba na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. At lahat po ng may karamdaman ngayon na nasa ospital o nasa bahay man. Ano na po ang aming minamahal na Tita Mila, loobin niyo po, Lord, na gumaling na po siya kagad, makarecover na, at makaalis na sa ospital para makasama namin muli. Ganun po kanyang asawa si Tito Rolly, bigyan niyo po ng kalakasan dahil siya yung gumagabay sa kanya, tumutulong sa aming tita, ingatan niyo po sila na naging mabuti sa aming mga pamilya po. Lahat po ng may karamdaman, hipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo.
kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagpapatawad. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya at mapagpatawad. Higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial loan na kailangan po namin lahat. Lalo na po, dinadalangin ko po yung kapatid namin walang-wala talaga na ultimong pambili ng isang kilo lang ng bigas, isang ulam, iniisip pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Gabayan niyo po sila at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.